everyone, good morning. So for today is I will be discussing about breaking ice rules or icebreaker. So bakit nga ba breaking ice? Ano po? So dun muna tayo sa term kung ano ba yung breaking ice or icebreaker. So bakit ito yung title natin or bakit ito yung pangalan ng ating activity. Ito po kasi yung kumbaga when we say icebreaker, ikaw yung host and then yung dalawang couple, the girl and the boy, is sila po yung mag-break the ice. Ano po? So, yun yung activity na kung saan or mga tanong na kung saan hindi lang siya yung tanong isang sagot, like hindi to yung tanong na ano yung pangalan mo tapos magsasagot ka lang na kung ano yung tapos sasagutin niya ng pangalan niya. Hindi po ito yun. Ano po? So, when we say breaking ice, ito yung tanong na kung saan pwede silang makarelate na hindi lang basta isang sagot, kundi pwede siyang, dahil nga relate sila, so marami silang tatakil about doon sa tanong na yun. Marami silang na-share na mga bagay about their experiences, about their life, dahil doon sa tanong na yun. Ano po? So, yun din yung way, ano po, yun yung way para, 'di ba at first nag-start kayo sa breaking ice, yung tanong na yon. So, hindi ma-awkward yung dalawa na mag-start ng conversation. Ano po, hindi sila ma-awkward na mag-usap kasi kumbaga nag-start kayo sa simpleng tanong na kung saan relate kayo pareho. Ano po? So, yun. So, kailangan is, kapag nag-ice break kayo, so yung mga tanong nyo is hindi rin dapat seryoso. Ano? So, kumbaga, masaya lang siya and madali. Para, syempre, hindi rin mahirapan yung tinatanong mo, yung dalawang couple, 'di ba? Kailangan madali lang siya and at the same time, masaya. Wag yung malungkot. Basta masaya, fun, okay? Yon. Tapos, of course, wag yung overly naman. Wag yung parang over na or mga personal na yung mga katanungan. Basta masaya lang and for fun lang talaga siya. Ano po, yung makaka-relate sila. Ano po, wag yung masyadong seryoso. And then, yun nga, kailangan yung tanong mo is hindi siya basta isang tanong, isang sagot. Kailangan makaka-relate sila para ma-encourage sila na mapahaba yung usapan para magkaroon sila ng usapan. Ano po? Kasi we have different breaking ice na pwede nyong itakel. Ano po? Meron yung sila yung magbibigay ng tanong. Ano po? Basta iba-iba yung activity ng breaking ice. So, it's up sa inyo kung alin yung mas madali sa inyo. Ano po? So, basta, yun nga, kapag magtatanong kayo, isipin nyo yung tanong na kung saan hindi lang isang tanong, isang sagot. Hindi lang yung tanong nyo yung sasagutin nila, kundi nasagutan nila yung tanong but ipagpapatuloy pa nila yung conversation. Ano po? Yung makaka-relate sila. Yun yung isa. So, sa tanong din na yon, of course, dapat titingnan nyo din na kung saan is pareho sila, yung may pagkakapareho sila. Ano po? Para talagang alam mo na magpapalitan sila, na mag-uusap sila kasi nga pareho silang relate dun sa tinakel mo. Ano po, or dun sa tanong mo. Okay, so bukod sa kailangan nakaka-relate sila, ano po, so bukod sa kailangan nakaka-relate sila, of course, is yun yung kumbaga mag-lead sa kanila dapat na mag-start ng conversation. Ano po, as what I said. So, kailangan, yun nga, yung tanong na yun is hindi lang siya isang tanong, isang sagot, kundi kailangan yung tanong na yun is yun yung mag-lead sa kanila para ipagpatuloy yung usapan nila. Ano po? So, yun po yun. And yun din yung way para involved sila na talagang mag-usap sila. Hindi lang yung ikaw yung host, tapos andun sila sa baba, tapos walang conversation na nangyayari, or sila lang nag-uusap, ano, or hindi sila makarelate sa isa't isa, hindi sila nag-usap. Kasi meron mga ganon, 'di ba, na ikaw yung host, tapos merong dalawang naupo doon, male and female, tapos hindi sila nakakapag-usap, hindi sila nag-usap kasi hindi nila alam kung ano ba yung pag-uusapan nila. Ano ba, paano ba sila magsisimula para makapag-usap sila. Ano po. So, as a host, yung breaking ice is a very big help para ikaw yung guide sa kanila para
makapagsimula sila na mag-usap, magkakilala, and para hindi sila ma-awkward sa isa't isa. Ano po? So, yun po yun. Yun yung sa madaling salita, yun yung breaking ice. Ano po? And, of course, yung after na ng question na yun nga, may sample ako mamaya, ano po? So, English siya. So, mamaya ko na i-share sa inyo. Ano po? So, dito muna tayo kung paano nyo magagawa yung task nyo. Ano po? So, of course, yun yung breaking ice, yun na yung sinabi ko. And ito yung kung paano nyo gagawin yung task nyo, sino yung customer nyo, target customer nyo, ano yung kailangan nyo gawin, paano ninyo siya magagawa. Ano po? So, how delivering a definitive experience. So, nakikita nyo yung red bag, ayang nasa box. Use the tool to let the red envelope users turn around as much as possible. Ano po? So, yung red bag natin dito is yun po yung ginagamit natin. Yan yung palatandaan natin na real user talaga sila. Ano po? So, kaya palagi yung titingnan is yung mga user na may red envelope sa katabi ng pangalan nila. Ano po? And then, kung makikita nyo dyan sa una, ayan. Isang babae connected with a 3 male. Ano po? Ayan, di ba? So, si boy, less than 10 minutes, less than 10 minutes, less than 10 minutes, sumababa sa 10 minutes, pareho silang may red envelope lahat. And yung babae is, mayroon din siyang red envelope and good enough for 3 rounds. So, kung makikita nyo, 3 lalaki. So, this is means, so ang ibig sabihin po nito, yung female po na user is pwede siyang mag-count ng hanggang 3 beses. Ano po? So, pwede siyang mag-stay ng hanggang 3 beses or maupo ng hanggang 3 beses. So, makakount po siya nun. And then, paiba-iba po yung lalaki. Ano po? Basta po yung lalaki, 1 beses lang po siya makakount. So, halimbawa, naupo na yung lalaki, so, hindi na po siya pwedeng maupo ulit. Kasi, yun nga, wala ka ng reward na makukuha sa kanya. And si babae naman, halimbawa, mayroong 1 lalaki, tapos naupo si babae. So, makakount siya. Tapos, meron ulit na 1 lalaki, tapos naupo ulit yung babae, na same babae. So, makakount ulit siya. And then, meron naman 1 lalaki, tapos naupo ulit yung 1 babae. So, makakount po siya. Ano po? Basta si female, 3 beses po siyang makakount. Pwede po yun na hanggang 3 beses. Basta po, si male, yung lalaki lang po ang hindi. Ano po? So, 1 beses lang makakount si lalaki. Ayan. So, kung makikita mo naman dito, 1 lalaki nakakonect sa 1 babae. So, less than 10 minutes si male. Ano po? And, yung babae is hindi maganda yung performance. Kunwari, ano po? So, not good. Put them down. So, halimbawa, yung babae is hindi naman nakikipag-usap, hindi naman nakikipag-interact. After mga 5, ganyan, 5, 6, 7, 8, 9. So, ibaba mo na po siya. Ano po? Kasi syempre, kapag hindi maganda yung performance niya, possible na wala rin ng lalaki na magkakagustong umakyat pa para kausapin siya kasi hindi siya nakikipag-usap. So, kapag maganda yung performance ng babaeng user, tapos nakikipag-interact siya, so natutuwa yung mga nakaka-couple niya kasi masaya siyang kausap, nakikipag-usap talaga siya. So, you can keep the female stay. Ano po? So, halimbawa dito, yan, yung nasa ulihan. So, less than 10 minutes, 2 lalaki nakakonect sa 1 babae. Tapos, si babae is keep good female stay. Ayan. So, halimbawa, nakikipag-interact si babae, nakikipag-usap siya, masaya siyang kausap, natutuwa yung mga nakaka-couple niya, nagugustuhan siya. Then, pwede mo po siyang ipastay ng hanggang 3 beses. Ano po? Yun. So, basta po si male, wag niyong hayaan na lumagpas ng 10 minutes. Kasi, mababa yung rewards kapag tumaas na. Kapag lumagpas sila ng 10 minutes. So, yun po yung palagi niyong titingnan. Okay, so number 1, choose the right guest. So, piliin niyo yung tamang guest or user. So, yung tamang customer nyo or guest nyo is yung may red envelope. Ano po? Meron silang mark na red envelope. Yun yung palagi nyong pipiliin. Follow this process, yung number 2, on-mic interaction, first choosing, different interaction, and matching. So, of course, kailangan yung sundan yung proseso natin na kung saan unang-una, kailangan syempre naka-on-mic sila para kapag nagsalita sila, marinig sila, of course.
And then the first choosing kung sino yung una mong tatanungin. Ano po, or yung breaking ice, yung tanong mo na. And then, yun, magsasagot na sila. And the different interaction yung palitan nila. Ano po, yung halimbawa, nakarelate sila dun sa tanong mo, and then, yun na, yung nag-uusap pa silang dalawa, yun na yung deeper interaction, ano po. And then, sa matching, yun na yung, dun na talaga sila, kumbaga, mas lumalalim yung pag-uusap nila. And then, of course, at the same time, dun na tayo sa next. Basta dyan, kapag matching na sila, so you can tell them to follow each other, add friends to each other, and then they can contact each other, message each other, para ipagpatuloy yung connection nila. Ano po yung pag-uusap nila. Ano po? So, number 3 is user management tools. Keep users turning around and never let the male guest on mic for more than 10 minutes. Ano po? So, kailangan hindi lumagpas. Ano po, huwag niyong papalagpasin ng 10 minutes yung male, yung lalaki, okay? Si female, okay lang. Basta, yung male, huwag na huwag. Kasi si female, pwede siya mag-stay ng hanggang 3 beses. Ayan, so ito po yung ating progression to differ connection. So, kung makikita nyo dito. So, basic know each other. Yung una, of course, kailangan magkakilala sila. Ano po? So, dyan yung magsisimula yung parang, so, I will give a sample mamaya. Ano po? So, basta dyan, yung parang tutulungan mo sila para magkakilala sila sa isa't isa. First, mutual decision, yung unang decision. Deeper question to each other. And then, of course, kapag, yun nga, yung medyo napapansin mo na nagkakamabutihan na sila. So, nagiging close na sila. Then, asks them to follow each other. Or, yeah, add friend request to each other. And then, pwede silang mag-message na dalawa para makapag-usap pa sila. And then, yung lastly is video call or stay, or kung mag-video call sila, mag-usap sila for privacy, o privately, ganyan. Or mag-stay sila dun sa room mo. Ano po? So, on mic interactive. So, ganyan siya makikita nyo sa room nyo. Meron siyang guide sa room. Ano po? So, on mic interactive, on ang decision, malayang tanong, friend request, and player stay. So, palagi nyo susundan, of course, from numbering. Number 1, 2, 3, 4, 5. Yan yung flow. Meron kayong guide sa mismong room. And then, dito naman, ito yung room na kung saan, kapag click nyo yung user, makikita nyo kung sino yung mga real user. So, ayan. Meron silang red envelope sa katabi ng pangalan nila. So, sila po yung mga target customer nyo. And then, dito naman, ayan, yung sa request, kapag clinic nyo yung request, makikita nyo yung mga nag-request na gustong maupo. Ano po? So, i-click nyo yung, of course, kailangan kapag may nag-request, piliin nyo yung may red envelope. Ano po, may red envelope sa katabi ng pangalan nila kasi sila yung mga real user or target customer mo. Ano po? Ang haba ng waiting ko na to. I mean yung video. Ayan, so what you need to do, so ano nga ba yung kailangan mong gawin? Ano po? So, number 1, always guide users to apply mic by speaking. Of course, kailangan yung i-guide si user. I-guide si user na mag-on mic para, of course, para makapagsalita, para makapag-usap sila, and para marinig yung sinasabi niya. Ano po? And number 2, every around 10 minutes, choose male or female down on. So, kapag 10 minutes, so bawat 10 minutes, piliin mo yung lalaki or babae na ibaba. Ano po? Ibaba. So, kayo yung magbababa sa kanila. Ano po? So, number 3, the process is brought each other closer through the question bank. Ano po? So, ang proseso ay magdadala sa kanila para mas maklose sila sa isa't isa sa pamamagitan ng ating question bank. So, yung question bank, yun yung sinasabi ko na breaking ice na tanong. Ano po? So, kapag pipili kayo ng tanong, make sure na hindi siya isang tanong, isang sagot. Dapat, kapag pipili kayo ng tanong or yung itatanong nyo is, nakikita nyo na makaka-relate sila pareho, na yun yung magiging simula para mag-usap silang dalawa. Ano po? Para masaya yung flow ng conversation nyo, ng couple na yon. Ano po? So, ito yung guide users to apply mic. So, unang-una, i-click nyo yung request. Yan, makikita nyo yung request na yan, yung may arrow na yan. Makikita nyo po yan doon sa room nyo. So, kapag may nag-apply, dyan nyo po makikita kung sino yung mga nag-apply, and then pipili kayo kung sino yung ipapaakyat nyo. Ano po? So, piliin nyo yung may red envelope as we always said. So, number 1, ayan po. 2, 3, 4, 5. Ayan, nakita nyo yung flow na yan. So, dapat less than 10 minutes po yan. Ano po?
na magawa. So, done, process, make, down, and next. So, kapag tapos na, so, yon, ibaba mo na si mail. So, ayan. So, sa orange tayo. Ayan, para makita nyo. Ayan. So, number 1 is 5 questions for basic know each other. So, 5 tanong para magkakilala sila. Ano po? So, guess, choose, continue. Ano po? So, kung, syempre, papiliin nyo rin yung host, yung couple, I mean, kung gusto ba nilang ipagpatuloy yung pag-uusap nila or hindi. Ano po kasi 'di ba meron na hindi nila nagugustuhan yung ka-couple nila, ano po. So, they have a choice also. It's up naman din sa inyo na host. Ano po? So, number 3, press style question for different no. So, malayang tanong nila sa isa't isa para mas magkakilala sila. And then, kapag napapansin mo na nagpapalitan na sila ng conversation, nag-uusap na sila, and then, doon ka nasisingit kasi syempre, patapos na yung time. So, kailangan, ipa-friend request mo na sila to each other. Follow each other, friend request to each other, and then pwede sila mag-message sa isa't isa para, or mag-video call para makapag-usap sila. Ano po? And number 5, play or stay. Ano po? Or yung play, of course, yung nakapag-friend request na sila, nag-uusap na sila, or stay, kung mag-stay lang sila dun sa room mo. Ano po? So, dapat magawa nyo yan in less than 10 minutes. Ano po? So, mamaya na yung sample natin. So, ito yung question bank. So, ito yung mga tanong na pwede nyong itanong sa kanila. Yan. First meet, basic knowing, ayan. Pwede nyo yung screenshot. Pwede kayong gumawa ng script para mas madali na din sa inyo. And, yan yung isa pa. After first choose. After ng unang pinili. So, ito po yung ating task reward. So, yung ating task reward, ayan, depende po sa time, of course. And depende din sa male and female. Ano po? Basta depende siya sa oras. Ano po? So, kung makikita nyo, kapag less than 5 minutes, kapag hindi sila umabot ng 5 minutes, so, wala po kayong makukuhang reward. Pero kapag lumagpas naman sila ng 10 minutes, kalahati lang yung reward na makukuha nyo. So, halimbawa, si lalaki, halimbawa naupo siya ng more than 10 minutes yung lalaki, 50 diamonds lang yung makukuha nyo. Kapag babae naman, 100 diamonds. Kapag napakopal mo sila, 200 diamonds. And kapag napap-friend request mo sila to each other, then another 100 diamonds. Ano po? So, halimbawa naman, pareho silang nakaabot ng 5 minutes or more. Ano po? 5, 6, 7, 8, 9 minutes. So, kapag hindi sila lumagpas ng 10 minutes, more than 5 minutes but not more than 10 minutes. Ano po? O kaya more than 5 minutes and less than 10 minutes. Ano po? Sa gitna, ha? Sa gitna. Okay, so kapag lalaki, 100 diamonds yung makukuha nyo. Kapag babae naman, 200 diamonds. Kapag napakouple nyo sila, 400 diamonds. Kapag napa-friend request nyo naman sila, 100 diamonds. So, sa mga male naman, ayan, always remember, ang male po each room ay pwede pong makount ng isang beses lang. Ang babae naman is maximum of 3. Ano po? So, 3 beses siyang pwedeng mag-stay at makipag-couple sa iba't ibang lalaki or 3 lalaki. Hanggang 3 lang, ha? Ayan. So, bakit siya maganda? Ano po? So, halimbawa, nakapag-couple ka ng isa. Halimbawa, merong naupo si isang babae, isang lalaki, tapos nag-stay sila ng mga 9 minutes, 8, ganyan. Tapos napakouple mo sila, tapos napap-friend request mo sila. So, magkano na yung diamonds mong nakuha? 100 plus 200 plus 400 plus 100 with a total of 800 diamonds. So, 'di ba? Sobrang laking tulong siya sa inyo kung nagawa nyo siya. Halimbawa, nakapakouple kayo ng magkano ba? Halimbawa, nakapakouple kayo ng isa, de 800. Nakapakouple kayo ng dalawa, 1,600. Nakapakouple kayo ng 3, 2,400 diamonds. Nakapakouple kayo ng 4, then 3,200 diamonds. So, yan. Basta nagagawa nyo yan. Ano po? Ayan. Basta nagagawa nyo yan, the more. Ano po? The more na nagagawa nyo yung task nyo, the more nakikita kayo. And what was the good news there? Hindi nyo kailangan, ano po, hindi nyo kailangan na mag-stay ng 4 hours, na mag-live ng 4 hours dito, hindi. Ano po, hindi din kailangan na, kailangan tuloy-tuloy kayo. Ano po, hawak nyo yung oras nyo dito. So, yun yung kinaganda. Kasi, sa mga nagtatanong din dyan, of course, yung mga nagtatanong na,
kung kailangan ba ng 4 hours na mag-live dyan, hindi po. Ano po? So, nasagot ko na yung tanong, hindi kailangan mag-live ng 4 hours dito sa ice breaking room. Ano po? And then, sa mga nagtatanong naman kung mawawala yung bubble room, hindi po. Hindi po siya mawawala. Ano po? Pwede pa din kayong mag-bubble room. Makakount ba yung couple na napakouple niya dito doon sa task? Hindi po. Kasi iba yung breaking ice room, iba yung normal room nyo or yung bubble room nyo. Iba po yun ha, iba po yun. Basta, yung ice breaking room, iba po yung work na yon. Ano po, iba din yung sa bubble room nyo. Ano po, yung matching-matching nyo na couple-couple dun sa may mga target-target kayo or yung may mga task kayo na 4 hours, golden love, ano po, and valid couples, iba po yun. Iba po yung may 4 hours. Ano po? So, pwede nyo tong isingit. Ano? Pwede nyo siyang gawin kapag nagawa nyo na, halimbawa, nakapag-live na kayo ng 4 hours, na-complete nyo na yung valid couples nyo doon, na-reach nyo na yung golden love na hinihingi doon, then, pwede na kayong mag-work dito sa ice-breaking room, ba diba? Pwede na kayong mag-work dito. Malay nyo, nakapag-couple kayo. So, ba diba? Additional earnings nyo to. Ano po, additional earnings. Hindi ito yung magiging daily task na talaga siya. Ano po, so, tinetest natin. Ano po. So, maganda siyang additional earnings sa inyo. So, kung gusto niyo na maragdagan yung earnings nyo, then join there. Kasi maganda to. Ano po, additional earnings nyo siya. Hindi naman ito yung, halimbawa, nakapag-live ka na doon, tapos kailangan mag 4 hours ka pa dito. No, ano po. So, halimbawa, pag upo mo ng 10 minutes, may naupo na 2 na. Tapos, natapos mo na yung isang task. So, pwede ka ulit mag-rest. Mag-rest ka muna kung gusto mo. Tapos, pagka-rest mo, naisip mo naman ulit na magpa-couple ka ulit para sa ice breaking. Tapos, nakapa-couple ka ulit. Then, after ng couple na yun, pwede ka ulit mag-rest. So, it's up sa'yo, hawak mo yung oras mo. Ano po? So, kasi kahit na kung ilan lang, ano po, ang base kasi natin dito, kung ano yung nagawa mo sa task na to, yan lang po yung makukuha mo. Ano po? So, kung ano yung nagawa mo, what you did is what you get. Ano po? Yun po yung makukuha nyo. So, paano nyo malalaman kung ilan yung napakouple nyo? Ano po? Basta make sure, syempre, napapakouple nyo din. So, yun. So, paano nyo malalaman kung ilan na yung napakouple nyo? So, we have a list. Ano po? So, kailangan, kung kayo po ay host, ibigay nyo yung mga ID nyo sa inyong agent, and then yung agent nyo ibibigay sa amin yung ID nyo, and then yung mga ID nyo ilalagay namin dyan sa matchmaker ID, and then sa katabi ng mga ID nyo, dyan nyo makikita kung ilan yung napakouple nyo, ilan yung napa-on mic nyo, ilan yung lalaki, ilan yung babae, ilang couple, ilang friend request. So, palagi nyo titingnan yung my red envelope, kasi yung makakount lang po is yung my red envelope. Always remember then na yung lalaki nga, isang beses lang pwedeng makount, and yung babae, hanggang 3 beses. Ano po? So, yun. So, I hope na nagets nyo po to. Ano? So, what is the sample? So, meron akong script dito. So, halimbawa, ako yung host. Ano po? So, dito muna tayo sa ayan, para matapos natin, dito tayo sa flow. Ano, okay, so start tayo ng ating sample. Ano po? So, of course, bago tayo makapag-start, so i-click nyo muna yung request. I-click nyo muna yung request. Kung may nag-apply ba na babae at lalaki, and then halimbawa, meron ng isang babae, tapos meron ng isang lalaki, then naka-up na sila. So, as a host, of course, kailangan nyo, ang una nyong sasabihin is, halimbawa, welcome, Sarah and David. I'm excited to help you connect. We have about 8 minutes for this conversation. Let's start with a quick icebreaker. 2 truths and a lie. Sarah, you can go first. Share 3 facts about yourself, 2 true and 1 false. So, okay, so yun na yung start mo as a host. Tapos, susunod naman, halimbawa ako na si Sarah. Ako na ulit si Sarah. Okay? So, okay, here we go. 1, I once climbed Mount Kilimanjaro. Number 2, I'm vegetarian. Number 3, I can juggle 3 flaming torches. Okay. So, si David naman yung sasagot. So, after a moment, of course, I think the juggling is the lie. Diba, sabi niya yung juggling daw yung lie. So, sabi naman ni Sarah, you're right. I wish I could juggle flaming torches. Diba? So, ganon. Tapos, okay na.
So, sunod doon si host. Sasabihin ni host, excellent, that was a fun start. David, your turn. Two truths and a lie. Kunwari lang guys So, halimbawa, okay na doon. So, si David na. Ano po? So, number 1, I live in 3 different countries. Number 2, I can play the piano. Number 3, I've met a celebrity. Ano po? So, halimbawa, yung, okay, si Sarah naman. I'm going to guess the celebrity one is the lie. So, yun yung sagot ni Sarah. Tapos sabi ni David, you're close, but no. The lie is that I can play the piano. I wish I could. 'Di ba? So, ganun. Tapos, of course, sunod naman si host. So, great! Now that we've broken the ice, let's talk about your interest. Sarah, you mentioned being a vegetarian. What are some of your favorite vegetarian dishes? Ano? So, yan na yung next. Ano po? So, si Sarah na. So, sasabihin ni Sarah, I love Indian food, especially chana masala, and I'm a big fan of experimenting with the different kinds of pasta. Diba? So, yun yung sagot niya. Tapos, sabi naman ni David, I love trying new cuisines too. I'm particularly fan of Thai food. Have you ever been to Thailand? Sabi naman ni David. Tapos, sabi naman ni Sarah, no, but it's on my list. I've heard amazing things about the street food. Tapos sabi naman ni David, definitely worth a visit. The street food is incredible. What about you? What are some of your favorite things to do outside of work? Sabi naman niya ganon ni David. Tapos sabi naman ni Sarah, I love hiking and exploring new places. I love enjoy pottery and painting. Sabi ni Sarah. So sabi naman ni David, I'm a big fan of hiking as well. I usually go with a group of friends on the weekends. I've never tried pottery though. That sounds interesting, sabi ni David. So sabi naman ni Sarah, you should try it. You should try it. It's very relaxing, sabi naman ni Sarah. Ayan, medyo pause na talaga ako. So, yun. Tapos, of course, isingit na. So, kayo yung host, of course, isi-check nyo din yung time palagi kung baka kasi lumagpas na. Ano po. So, na-check mo na yung time. So, halimbawa na, mga 5 minutes na or 6 minutes na. So, susingit ka na. Sabihin mo na, it sounds like you have some shared interest already. David, what are you looking for in the relationship? Ayun. So, nagtanong na ulit si host. Okay. So, sasabihin naman na David, Sam who's kind, adventurous, and enjoys trying a new things. Sabi ni David. Sabi naman ni Sarah, I'd say that sounds like me. I'm definitely adventurous and love trying new things. Sabi ni Sarah. Ano po? So, sabi naman ni Ho, so, check niya ulit yung time. So, ilang minuto na lang yung natitira. So, well, it seems like you're connecting well. We're almost out of time. Before we wrap up, please click the satisfaction heart to rate your conversation and type a quick thank you message me in the chat box. Ano po? So, I will show you kung paano siya dito sa flow natin, guys. Dito tayo sa room. Dito ko siya ipapakita. Kasi mas madali dito mag-gets nyo. So, dito tayo. Kunwari dito. Ano? Ayan. So, sa basic know each other sa number 1, dyan yung break the ice. Yung tanong nyo na unang, yung dyan yung, ikaw yung unang magsasalita, introduce, and then yung breaking ice, ano po, dyan na. And then sa number 2, dyan na yung magsasagot sila, si male, si female, ano po, nagsasagot na sila. And then, nag-usap na ulit sila dyan. Ano? And then, bago yan matapos, yung number 2, sisingit ka. Singit ka nung interest nila, kung ano yung interest nila, 'di ba? Tapos, after ng interest nila, so nag-usap na ulit sila ng dalawa yung nag-usap, tapos may tanong na sila sa isa't isa, ganyan. Tapos, sisingit ka na ulit. So, check mo ulit yung time mo na, di ba, it's already patapos na yung time. So, yun. Diyan yung sasabihin mo sila na, kumbaga, mag-friend request na sila to follow each other, friend request to each other, then pwede sila mag-message sa isa't isa kung gusto pa nila ipagpatuloy yung pag-uusap nila, yung connection nila. Ano po? And then after that, of course, sasabihin mo na, yun, palapit na yung oras, so it's already time, then kailangan mo na silang ibaba, then of course, papiliin mo sila
of course, parang express mo din, yung parang ask mo sila kung yung about sa performance mo, kung gaano ba kaganda yung performance mo, ganon. Ano po, so pwede silang mag-say thank you, ganon. So it's up to them. And it's up sa you as a host. So ganyan yung siya makikita sa room. Ayan. So yan yung guide nyo. Ayan. So far, basta kapag always yung i-check yung time nyo. So dito sa basic know each other, yan yung introduction. Number 2, first mutual decision. So always check nyo mo yung time dyan. After, di ba, nag-usap-usap na sila. So, sisingit ka na, halimbawa mga 5 minutes na, tapos i-check mo yung time mo 5 minutes na. Okay. Tapos, ask ka na about their interest, and then dyan na ulit, mag-uusap-usap na sila ulit dyan, silang dalawa. And then, halimbawa, mga 8 minutes na or 8 minutes na, and then sisingit ka na ulit na ipa-follow each other mo sila, friend request to each other, and then they continue na i-message nila yung isa't isa para makapag-usap pa sila. And then, yes, yung isasabi mo na it's already about time, then ibababa mo na sila. So, pwede ka rin magpa-rate sa kanila. Ganon. So, yun. That's it. So, that's all, and I hope na sana mag-join kayo kasi nga it's a very big help. So, ako na yung magpo-force ulit. So, hindi naman, we are giving you a chance to earn more. We are giving a chance for you. Gumagawa kami, meron kaming, nag-offer kami, so bakit kami makulit? Kasi sayang yung rewards, 'di ba? Hindi siya para sa lahat. Hindi rin lahat kayang gawin to. So, kung sa tingin nyo, kaya nyong gawin, why don't you try, ba diba? Sayang naman yung rewards, ba diba? Halimbawa, nakapakupol ka ng 10 o di 8,000 diamonds, ba diba? Hawak mo yung oras mo, hindi mo kailangan na, ay, kailangan ko pa ng 1 hour, ay, kailangan ko pa ng ilang minuto, ay, kailangan ko pa ng 3 hours, hindi ganon. Dito sa ice break, hawak nyo yung oras nyo. Basta gawin nyo siya, kapag nagawa nyo na yung sa task nyo talaga, yung sa isang room na, yung current room natin, yung ordinary room natin na may 4 hours, may couple, may golden lab. So, gawin nyo, tapusin nyo na muna yon. Tapos kapag natapos nyo na siya, tsaka na kayo mag-work dito. Kasi kung isipin nga, mas okay dito. Kasi halimbawa, di ba, nakapakouple ka na ng marami. So, ilan na yon, di ba? So, halimbawa, 10, so may 8,000 diamonds ka na agad, di ba? So, everyone can join. Walang label dito. So, kung kahit na A1 ka dyan, kung gusto mo, alam mo na kaya mo, then try it. Kasi bumawi ka dito. And basta remember, yung may mga red envelope lang. And guys, so far, so good. I think, basta po dito, hindi affected yung bubble room nyo. So dito, pipili lang kayo. Kung mag-bubble room kayo, kung doon kayo sa room nyo na ordinary, or kung dito kayo sa ice breaking room, pipili kayo ng room. May option. Hindi naman kailangan na kapag sumali kayo dito, eto na talaga yung i-work nyo. No. Hindi po. May choice pa din kayo. Eto po, ay hawak nyo yung oras nyo. Kung anong oras nyo gusto siyang gawin, tsaka nyo lang siya gawin. So, that's it. Pero, suggest ko sa inyo, mas magandang focusan nyo to. Kasi 'di ba, the more na may napapakouple ka, yung sa bawat couple, tapos nagbalid talaga sila, 800 diamonds each, 'di ba? Sobrang laki, 'di ba? So, yun. Ayan, so far, yes. Encourage your host to join kasi nga yun. And also, about yung mystery bag. Additional income din nila yun. So, that's all and thank you so much. Bye-bye. Pause na talaga ako, guys.